Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, asa natin ang lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming pagkahapo, sa aming pagod, Ikaw po ang aming kapahingahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming paghahanap, sa aming pagtatanong, Ikaw po ang siyang kasagutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming mga takot, sa aming mga pangamba, Ikaw po ang siyang aming kapayapaan at lakas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilalaan mo para sa ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagkatalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya
at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawanan niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Siquem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaya aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling may madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong may nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa mga bata? Hindi minsan makaliligtas sa atin ang mga cute na bata na makikita po natin, halimbawa sa kapitbahay, sa mall, o sa simbahan. Hindi natin minsan magawang pigilan yung ating ngiti dahil sa mga bata. Tuwang-tuwa tayo. At minsan nga, sinasabi natin sa sarili natin, sana bata pa rin ako. Sana bata pa rin ako. Namimiss ko nung ako ay bata pa. Ayan, ano? Lalo na kapag medyo mabigat na ang iyong dinadala at marami ka ng problema, nasasambit mo na lang sa sarili mo, sana bata pa ako. Gayon pa may, pwede nating tanungin ang ating sarili. Tuwang-tuwa nga tayo sa bata, pero anong katangian ba ng mga bata ang mayroon pa tayo hanggang ngayon? Minsan nga po, yung mga anak natin parang nagmamadaling tumanda. Grade schoolers pa lang, nagme-makeup na. Conscious sa itsura nila. Nag-aastang dalagat binata, grade 4 pa lang. No? Sasabihin natin sa kanila, anak, huwag ka masyadong magmadaling tumanda. Darating yan. Nagmamadali tayong tumanda. At minsan, ano nga ba ang katangian na mayroon pa ako, katangian ng bata? Sa Ebanghelyo, kinumpirma ng Panginoon ang maganda nating nakikita sa mga bata. Nang pigilan ng mga alagad ang mga bata na inilalapit sa Kanya, sinaway niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. Ano po yung isang katangian ng mga bata na makikita natin doon sa Ebanghelyo? Yung katangian na wala silang pakialam. Hindi nila masyadong pinoproblema kung sino kaharap nila, kung sino ang nasa paligid nila. Katangian ng mga bata. No guile, ika nga. No? Mapa, malay ko, pakialam ko. Ang bata, free-spirited. Walang masyadong komplikasyon. Walang masyadong iniintindi. Ito ay kabaliktaran nung naging kilos ng mga alagad. Para doon sa mga alagad, uy, bata kayo, matanda kami. Kaya nung nilapit yung mga bata, sinaway, mga bata yan, na hindi naman sinang-ayunan ng Panginoon. Pero yung mga bata, pinapunta sila sa gitna, pupunta kami, walang problema, okay lang. Di ba yun ang minsang kailangan natin mga tatanda?
Yung bang hindi tayo masyadong namumroblema sa mga bagay na pagkakaiba natin, pagkakaiba ng ating antas ng buhay, pagkakaiba ng ating pinanggalingan o origin, taga ganito ka, taga dito ko, ganyan ang damit mo, ganito naman damit ko, may sasakyan ka, ako wala. Minsan yun po ang nagpapabigat ng buhay eh. Pag masyado natin pong pinapasan yung mga bagay na hindi naman dapat nating pasanin. Pinoproblema yung mga bagay na hindi dapat nating problemahin. Parang mga bata. Maikwento ko sa inyo, kahapon ay nakipagpulong po ako sa Hawkers, Manila. Siguro napapanood niyan sa mga vlog. Nag-aasikaso dun sa mga bangketa, paglilinis ng mga kalsada, kasama ng isang mataas na ranggo ng kapulisan. Nagmi-meeting kami kahapon. Alam po ninyo, bagamat napakaseryoso ng aming pinag-uusapan, ang aking ikinatuwa sa aming pag-uusap, from time to time, lumalabas yung aming pagiging bata. Yung bang nagkakabiruan na kami, bagamat mabigat at seryoso yung problema, pero nagkakabiruan kami. Nagkakangitian o marahil nagkakatawanan pa kami. Paminsan-minsan sa mahaba naming pag-uusap, lumalabas yung aming pagiging bata. Kaya sa bandang huli, magkakaiba man kami ng ranggo, magkakaiba man kami ng larangan sa buhay, magkakaiba man kami ng itsura, we just enjoyed ourselves. Naging masaya lang kami at naging matagumpay at masaya ang aming pagpupulong. Di ba minsan ganun ang kailangan po natin? Isang katangian ng bata. Carefree, sabi nga. Carefree. Hindi mo kailangang problemahin o hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Just be who you are. And treat others as equals sa iyo. Walang mataas. Kahit mataas ka, huwag kang mag-astang mataas. Makihalubilo ka. Yun ang isang katangian ni San Roque. Alam niyo po ba yon? Si San Roque, pinanganak sa isang mayamang pamilya sa Italia. Pero baliwala sa kanya yung yaman. Hindi na niya masyadong pinressure ang kanyang sarili sa kanyang yaman. Umalis siya, siya ay naglingkod, siya ay nagmisyonero, siya ay pumunta sa Roma, sa Italia. At anong ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang pagiging mayaman, nag-alaga siya ng mga may sakit. Lalo na noong panahon na laganap ang karamdaman o disease sa Italia noong panahon na iyon. Wala siyang pakialam. Kung sino siya, kung ano yung kaharap niyang may sakit, yun ang buhay ni San Roque. Kaya nga siya ang naging patron ng mga may sakit. Naaalala niyo nung pandemic? Nung pandemic, meron tayong COVID-19. At alam po natin, si San Roque ang isa sa mga tinatawag natin. Isang patunay na minsan mas masarap, mas masaya kung hindi mo kailangang dalhin o pahirapan ang sarili mo sa pagkakaiba-iba natin. Kung hindi, doon tayo titingin sa pagkakapare-pareho natin. Lalo pa kapag ang ating ipinapakita ay ang isang katangian, magandang katangian ng mga bata. Ano pa ang natitirang katangian ng bata sa iyo? Sana naroroon pa rin yung katangian na malaya ka sa pagkakaiba-iba natin, malaya ka sa pagkakaiba-iba ng ating antas ng buhay, malaya ka sa pag-iintindi sa mga bagay na sa mata naman ng Diyos ay hindi naman mahalaga at hindi naman kinakailangan. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos, Ama, na nagmamahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ng kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yung mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at makaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan daming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kasihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ng aming arsobispong si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinuruan tayo ng Panginoong tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Sinasabi din niya na ituring din dapat natin ng iba bilang ating mga kapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Yesu Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Yesu Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Yesu Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Yesu Padre Jesus Nazareno,